Hello mga guys, good morning. So sa limang pagkakataon mga guys, mayroon na naman tayong video. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking video mga guys, humihingi lang ako sa inyo ng suporta sa aking YouTube. Sana suportahan nyo ang aking mga vlog. Ngayon mga guys, ang ating pag-usapan ang tungkol naman sa pangyayari ng Ukraine, kung paano ito nauwi sa digmaan laban sa Russia, kung ano ba ang ginawa ng US o ng Amerika sa ganyang sitwasyon. Alam natin mga guys na ang Amerika o ang US ay dito sa atin, hindi natin maikaila na ang US ay malaki ang impluwensya at naitulong sa ating bansa. Ngunit mga guys, alamin din natin ang katotohanan kung ang US kung ano ang kanilang mga pinagagawa. So mga guys, aking ikikwento sa inyo kung paano nagmula ang war ng Ukraine. Simulan ko muna mga guys dito sa Middle East ng kung ano ang pinagagawa ng Amerika, kung paano sila maglaro. Lilinawin ko lang mga guys, wala akong bansa na pinapanigan o sinusuportahan, ni ang US ni Russia. Sa gitna lang ako. So papatuloy ko mga guys ang aking topic, na ang US, ang kanilang gobyerno ay nakasalalay talaga sa war o gera. Kung saan po may gera, doon lumalago ang ekonomiya ng US. So mapapansin nyo mga guys kung saan yung mga kaguluhan, saan mang panig ng mundo, nandoon ang US o ang Amerika. Ika nga sila ay umaawat o nakisawsaw. Gaya na lang mga guys sa ginawa nila sa Iran. Ang Iran ay sagana sa langis nung unang panahon. Kanila itong kinalakal mga guys, kinontrata nila sa Iran at binili nilang ng napakamura. At kanilang ibininta dyan sa kanluraning bansa ng napakamahal. So kumikita talaga guys ang US mga guys doon sa langis pa lang ng Iran nung unang panahon. So nung napansin po ng Iran mga guys na kumikita ang US sa kanilang langis na minimina at inaangkat ng Amerika, na binibinta nga po sa mga bansang kanluranin din dyan, talaga po na tinigil po ng Iran ang pagsupply nila sa US ng gas, dahil ang US lang naman po ang kumikita at sila po, napakaliit po ang halaga ang kinikita ng Iran sa langis. So nung naitigil po ng Iran mga guys ang pagbinta ng langis dyan sa US,
gumawa naman ng US ng hakbang. So ubos na ang langis ng Iran at siniportahan naman nila ang Iraq upang guluhin naman ang Iran. At doon nga mga guys, nagkaroon nga ng digmaan laban sa Iran at Iraq. Inatake ng Iraq mga guys ang Iran, na sinuportahan naman po mga guys ng US ang Iraq ng mga armas, kung ano mang klaseng mga armas na kailangan ng Iran. Doon din guys kumita sila sa limpak-limpak na halaga doon sa mga armas na kanilang sinuporta dyan sa bansang Iraq. So mga guys, nung wala na silang mapagkuhanan ng gasolina mga guys, at nakita nila na maraming langis ang Iraq, nung lumipas naman ng ilang dekada, ito naman guys na pag-upo naman ng ni US President George W. Bush, ay pinagbintangan na naman niya ang Iraq. Matapos nilang ubusin ang langis ng Iraq at bintahan ng mga armas na dati naman nilang sinusuportahan, kanila naman mga guys pinagbintangan na gumagawa si Saddam Hussein ng nakakamatay na mga bomba o nuclear. So mga guys, ang kanila lang talagang interes mga guys na makuha ang langis ng Iraq, talagang mahawakan nila. So nagkaroon ngayon mga guys ng war laban sa Iraq at US at diniklara ni George W. Bush ng US President. Doon ngayon mga guys na mabilis naman na napasuko ang Iraq sa mga time na yun, dahil wala namang makakatulong sa Iraq na bansa na malakas. So doon mo makita mga guys kung paano maglaro ang US at paano sila kumita ng limpak-limpak na pera. So doon na naman tayo mga guys sa topic sa Ukraine. Ano ang ginawa ng US dyan, kung bakit humantong sa digmaan, kinagalit ni Putin. Alam nyo mga guys, ang Amerika, sila ang bansa na gustong kontrolin ang buong mundo. Ang Russia mga guys ay at ang Ukraine ay hindi po yan mga guys magkaaway talaga noong una. Nagkaroon lang mga guys ng away o gera dahil sa pakisawsaw ng Amerika. Ang Russia mga guys kalaban ng Amerika yan. So ang ginawa nila sa Ukraine, kanilang ginuyo ang presidente ng Ukraine na umanib sa NATO o NATO at kumala sa Russia, kasi may interes po sila mga guys sa Ukraine, dahil ang Ukraine sagana ng trigo sa paggawa ng mga tinapay. So hindi nagtagal mga guys, nag-apply si Zelensky dyan sa NATO, na President Zelensky ng Ukraine, na maging kasapi ng NATO para maging kakampi niya ang Amerika. So tinanggap po mga guys ng NATO, pero hindi pa na-approve dahil matagal ang proseso, siguro mga 2 taon. Nung panahon na yun mga guys na pinoproseso ang kanilang pag-apply, may kaakibat na kondisyon, kasi pabor sa Amerika mga guys na magpasakop ang Ukraine sa kanila gawa nga ng ang kalaban nilang Russia makapasok na ang kanilang mga armada, lahat nilang mga
nuclear kasama na dyan, maipwisto na nila dyan sa Ukraine kasi malapit yan sa Russia eh, karap lang ng Russia yan. Yun naman ang ayaw mangyari ni Putin. Kaya mga guys, may kaakibat na kondisyon mga guys ang ginawa ng NATO o ng US sa pagtanggap sa Ukraine. Na ang Ukraine, ang mamamayan ng Ukraine, karamihan dyan mga Russian people. Diyan sa Kyiv, Donbas, sa Mariupol. 3 cities yan mga guys. Solid Russian people yan. So, ang kondisyon dyan mga guys, bago sila tanggapin ng bansang NATO, ng US, na maging kasapi ng NATO, na ang mga Russian people ay wag nang magsalita ng mga Russian lingwahe, kundi maging Ukrainian ang kanilang salita. So, ikinagulat yan ng mga Russian people mga guys. Kasi Russian people sila eh, hindi naman bakit sila binagbabawalan ng kanilang salita, bata man o matanda. Kaya ang sino mang lumabag mga guys doon sa salita na yun na pinagbabawal nila yan, na wag na magsalita ng Russian kasi gusto nila magsalita na lang ng Ukraine lahat.